kung sino ang nag-iimbestiga ng katiwalian sa DPWH, sila pa ang kinakasuhan. Mali. Halimbawa dyan si Senator Marcoleta at may mga iba pa. Pangalawa, napaka-hypocritical ang mga nag-allege na si Senator Marcoleta ay tumanggap ng hindi legal na donasyon para sa kanyang kampanya. Samantala, masasabi ko, napakaraming mga kongresista at senador ay tumatanggap ng hindi lang mga maling mga campaign donations, kung hindi ang kanilang mga kampanya ay pinopondohan ng flood control. Literal kong masasabi, yung pera na nagbumula sa mga flood control projects ng mga DPWH contractors ay ibinibigay sa mga kandidato para sa kanilang mga eleksyon. May mga galing sa INC na narito. At balita ko, sila po ay lumipat na sa EDSA din. Kaya ang karamihan ng mga naiwan dito, ang aking constituents mula sa unang distrito ng Batangas, na nakikiisa sa panawagan ni Senator Marcoleta na ituloy ang investigasyon sa mga maanumalyang mga infrastructure projects sa ating bansa, kabilang na ang mga sirang mga flood control projects sa aking distrito sa Batangas, at ayusin ang paggamit ng pondo ng pamahalaan na nagmumula sa buwis na binabayad ng mga mamamayan katulad ng aking mga constituents sa Batangas. Kung sa naging reaction, ano po reaction niyo po doon sa naging pahayag ng pagkasampa ng kaso laban kay Senator Marcoleta at sa kanyang posibleng pagbago ito sa pag-arrest sa kanya? Marami po akong mga may isasagot dahil una, ako po ay nagpahayag sa EDSA kanina ng ilang mga punto kung maaari ko pong sabihin. Unang-una, ikinalulungkot ko na kung sino ang nag-iimbestiga ng katiwalian sa DPWH, sila pa ang kinakasuhan. Mali. Halimbawa dyan si Senator Marcoleta at may mga iba pa. Pangalawa, napaka-hypocritical ang mga nag-allege na si Senator Marcoleta ay tumanggap ng hindi legal na donasyon para sa kanyang kampanya. Samantala, masasabi ko, napakaraming mga kongresista at senador ay tumatanggap ng hindi lang mga maling mga campaign donations, kung hindi ang kanilang mga kampanya ay pinopondohan ng flood control. Literal kong masasabi, yung pera na nagbumula sa mga flood control projects ng mga DPWH contractors ay ibinibigay sa mga kandidato para sa kanilang mga eleksyon, ayon sa ebidensya na nakalap ko at ng ibang mga tao. At pangatlo, ang aking overall na panawagan ay ipagpatuloy ang flood control investigation na maging malawakan at hindi selective, para hindi na masasabi na pinipili lang ang mga iniimbestigahan, kung bubuksan na lang lahat ng ebidensya ng mga files sa DPWH, tulad ng ang mga files mula sa opisina ni Yumaong Yusek Cabral, kasama na rin ang mga testimonya ng mga alleged bagmen, of which ang mga dating miyembro ng Armed Forces of the Philippines ay included, at ang iba pang mga testimonya ng mga DPWH officials. May mga nagsabi na 99% of bids in the DPWH are rigged. Iba nagsabi, wala pang 50% ng halaga ng mga proyekto ay napupunta sa proyekto. Matapos ang unang pagsabog ng flood control scandal last year, mukhang nalimutan ng iba ito, pero nakikita natin ngayong araw, hindi ito nalilimutan ng mga kababayan nating nandito sa Manila at nandoon sa EDSA. So, hindi po ninyo pinag-iinitan po si Senator Marcoleta? Are you saying ginigipit po ba siya ng administrasyon? With that being said, ang tingin ko, ang pinaka-importanting bigyang din natin
ay huwag kalimutan ang flood control at huwag pumayag na i-divert ang atensyon sa ibang mga issue. So, yes, I believe that it is conspicuously selective to focus on Senator Marcoleta habang maraming mga commitments sa flood control investigation ay hindi pa natupad. Ngunit, kung sasagot ko ang inyong tanong na hindi ko ding sabihin na ang daming mga hindi pa natapos na investigation sa mga flood control projects sa buong bansa, then I would be remiss and falling into the trap of diverting the attention to issues other than flood control. Secretary Bonoan po, kung gagawin na po siyang witness, under witness protection program, ano po ang inyong opinion hinggil dito? Actually, ako po ay nag-post sa aking Facebook page kagabi ng aking suporta sa pagiging bukas si Secretary Bonoan na magbigay ng kanyang mas malalim na impormasyon tungkol sa korupsyon sa DPWH. Unlike others actually, who have expressed dismay that, of course, part of being a state witness is admitting guilt, but that you're not the most guilty. And para sa akin, ang importante, pakinggan natin muna kung ano ang sasabihin ni Secretary Bonoan at yan din ay isang contribution ng mga pagkikilos ngayong araw dahil kung makita ng mga testigo katulad ni Secretary Bonoan at ang iba pang mga dating miyembro ng kabinete ni Pangulong Marcos na sumusuporta ang taong bayan sa paglalabas ng katotohanan, sana mas ma-encourage sila at ang iba na magsabi ng totoo. Kung nabanggit niyo po kayo na yung selective justice sa pag-file po ng, nakaambang pag-file no, ng flood records kay Sen Marcoleta, ano po yung message ninyo kay Ombudsman Remulla after that? Una, ako po ay actually nagpapasalamat na nabubuksan ng Office of the Ombudsman ang istorya ng flood control muli. Dahil, alam nyo, nalulungkot ako sa mga nakaraang mga linggo, parang nalimutan na rin ang flood control at ibang mga issue ang tinatalakay. Kaya, in fairness, kung hindi sa press briefing na ginanap kahapon, wala tayo dito ngayon nag-uusap tungkol sa flood control. At ang hihilingin ko lang na lang ay sa Kongreso, talakayan natin ang anomalous flood control projects sa buong bansa. At wag lang ang nasa Bulacan First District o ang Mimaropa o ang mga insertions ng iilan. Dahil yan po ang napansin ko sa mga recent na mga statements. Sinasabi, si Senator this, Senator that, ang may umano'y insertion na idinaan through the office of Yusek Cabral and Secretary Bonoan. Ngunit, kung insertion ang pinag-uusapan, halos buong 19th Congress, hindi naman 100%, pero halos lahat ay may insertion ayon sa mga testimonya at dokumento na hindi lang ako ang nagsasabi na meron. Kaya ako po ay nag-file sa Kongreso kanina ng resolusyon para simulan muli ng Kongreso ang flood control investigation. Kung maaari ko pong banggitin din, dahil ang sinabi ng Kongreso, kaya puputulin yung Infracom flood control hearings dahil meron ng ICI noong Setyembre. Ngunit, March 31, nag-close na ang ICI. Hindi man lang nilabas yung final report. Dagdag ko dito, ang Senado ay gumaganap ng mga hearings. Ang DPWH at ang Ombudsman ay maraming mga bagong findings. At lahat ito ay dapat pumasok na rin sa mga congressional hearings in aid of legislation para mapalakas at maisabatas natin ang mga reforma ng DPWH. Kasama na rin kung anuman ang mahalagang impormasyon na pwedeng ibahagi ni Secretary Bonoan at ni Undersecretary Bernardo. Salamat sa pag-encourage sa kanila ng gobyerno. Kaya marami po akong mga sinasabi ngayon, pero actually, ikinatutuwa ko na at least pinag-uusapan natin ngayong araw ang flood control. Sana araw-araw natin pag-uusapan ang flood control hanggat malalaman natin ang kung anong talagang nangyari sa mga flood control projects na ito. Kung may mga ilang grupo na tutol sa paglalagay kay